Pinagpapaliwanag po ng MMDA si Special Operations Group Head Gabriel Go. Kaugnay po yan sa inireklamong pagsita niya sa gurong rider na walang helmet at sa pag-post niya ng video sa kanyang personal social media account. Saksi si Mark Salazar. O teacher ka tapos wala kang helmet. Viral ang bidyong ito ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go nang tikitan niya ang isang guro sa road clearing operations noong Martes. Sir, baka pwede wag nyo nangyari sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakakita. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Sa kabila ng hiling na yan ng guro, ipinost pa rin ni Go ang video sa kanyang Facebook account. Kasama ang caption na, "Teacher ka po, sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." May mahigit 11.1 million views na ito ngayon. Bagaman may mga sumang-ayon kay Go, meron ding mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinte ang violation ng guro. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ni Go ang right to privacy ng guro. Gayon din ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan, at posibleng para sa sariling monetization. Kahapon ay nag-post din si Go ng art card na nagsasabing hindi raw excuse ng mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ine-expect daw sa educators ang higher standard. Ang post na ito naman ang pinalagan ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA, binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga nasa education sector. Puna rin nila hindi naka-uniforme si Go habang nanghuhuli. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Go tungkol dito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kasunod ng mga natanggap na reklamo ay pinull out muna si Go sa mga clearing operation. Pinagpapaliwanag na rin daw nila si Go. Itutuloy rin daw ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon siyang paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa personal account ng kanilang empleyado, napag-usapan namin yan before pa. Pwede rin siya mag-post after namin mag-post ng activity nga sa aming official social media page. Kailangan lamang pong sumunod sa guidelines na inisyo namin, lalong-lalo na po doon nga sa panuntunan na walang demeaning na post. Nire-require ko po na i-blur yung footage ng tao. aniya lehitimong government operations ang mga ipinopost nila. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain, sa pagsunod sa batas trapiko, as a lawyer and as a head ng agency, pag nasa public place, hindi po subject yan, hindi na kailangan ng consent. Gayunman, ire-review daw nila ang kanilang pulisiya at posibleng kumonsulta sila sa National Privacy Commission. Nung nakaraang taon, nabatikos din si Go sa paraan ng pagsita niya sa isang pulis dahil sa nakaparadang motorsiklo sa bangketa sa tapat ng kanilang police station. Pinagpaliwanag noon si Go at inimbestigahan ng National Police Commission ang insidente. Kasunod niya na humingi ng paumanhin si Go, pero sinampahan pa rin siya ng reklamo ng sinitang pulis. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.